extreme dyan na senaryo ay kung ang presidente ay iharap yung problema sa mamamayan. Remember, ang pinagbugatan naman ng ating kapangyarihan sa ilalim ng demokrasya ay taong bayan. At itong presidente ay sanay dyan. In fact, I think nanalo siya sa eleksyon on the basis ng isang people power type na kampanya. Hindi malayo na pag-isipan niya yung ganong approach na kung hindi na talaga niya tingin niya masalba ng hudikatura sarili niya. So you think yung mga tao parang they're getting fired up for that kapag hindi nakuha yung nais nila? Hindi natin alam. Yung reaction dito sa impeachment, maliwanag yung mandate na binibigay nila na-affirm yun dito sa mga surveys na lumitaw. But then, iba pa yung scenario kapag pinag-uusapan mo na ay hindi lamang itong Chief Justice, pati na yung mga justices. Iba na naman usapin yan. Ako, ang maliwanag sa akin dito, bahagi ng reforma na sinasabi ng Presidente sa usapin ng good governance, itong usapin ng pag-ayos ng administration of justice. At tingin ko, gagawa siya ng paraan para matupad yung tingin niya, mandate na yan. And I would agree, kasi napanalo na yung pagka-presidency niya on the basis ng promise ng pagbabago ng mga reforma. Bakit mahalaga ito na maintindihan ng ating mga kababayan, itong judicial reform? Well, sa lahat ng karoon ng kaso na sa tingin nila ay yung decision ay hindi justice given to them, but justice denied. Maintindihan nila to. Doon sa mga observer ng judicial system natin, yung mga flip-flopping at saka yung mga strange decision, maintindihan din nila yan. Ang problema actually, yung mga nasa judicial system, gaya ng ating mga abogado at mga judges, na dumadaan sa isang formalistic framework sa pag-view ng mga pagbabago niyan. Meaning, literal yung interpretasyon nila at yung training kasi ito Ang problem nila, may training sila sa law school na respetuhin yung mga jurisprudence at saka yung batas. But batas ito na in-interpret iba-ibang panahon ng iba-ibang Supreme Court. Kaya kailangan may mga fine lines dito na dapat kilalanin itong mga kababayan nating judges at saka abogado kung ano yung nararapat na hustisya o katarungan. Hindi necessarily yung legal ka, susundin mo yung batas. Marami ng instances in the past, hindi na ngayon, na ang mga tao hindi kinikilala yung batas. Malala mo yung pagtakwil mismo sa 73 Marcos Constitution, itong people power. Walang kinikilala ng batas yun. In fact, beyond batas yun. It's legal is not necessarily moral, yung sinasabi. Precisely. Or what is legal is not necessarily justice. You have to recognize the difference. Itong paggawad ng Dr. Flos Honoris Causa sa ating Pangulo at this time, actually, pangalawa na niya dito sa Pilipinas dahil nagawaran din siya sa UP. Anong ipinapahiwatig nito? Well, ang ating academic community dito, at least yung dalawang universidad na nagawad ng honoris causa sa kanya, ibig sabihin, formal na pagkilala yun, na nasa tamang landas siya. At yung ganong klaseng mga honors na binibigay sa ating Pangulo, that means also na yung support nandiyan para sa kanya. So sinusuportahan yung kanyang mga paniniwala sa batas? Oo. I don't think mayroong pagtingin ng ordinaryong tao na siya ay lumalabag sa batas o sa konstitusyon. In fact, ang problem ng ating hudikatura at this time, sila yung piniperceive na naglalabag ng konstitusyon o ng batas. Sa mismong pag-interpretan nila ng batas na hindi na maintindihan ng ordinaryong tao. So ano po yung mensahe nyo sa ating mga kababayan dito sa mga nangyayari at panawagan ng ating Pangulo na magkaroon ng judicial reform? Una, tigil ko. Nandun yung pangangailangan na panindigan yung reforma. At the same time, very careful tayo. Kasi pag nawala yung rule of law na sinasabi, siyempre, chaos yan. Pero kailangan maging mapanuri
sa paglinaw ano ibig sabihin ng rule of law. Hindi yan blind eh. Ang blind yung deliverance of justice, walang kinikilingan. Pero kung mismong hindi sinusunod sa mga desisyon ng Supreme Court or ng pag-interpreta ng batas at ng konstitusyon, ang tingin ko mahalaga dito yung mag-reflect ang Supreme Court, particularly kasi sa kanila naging manate yung mga jurisprudence. Kung talagang ginagawa nila ay tama. Sa palagay nyo ngayon, medyo na-frustrate na yung ilan sa ating mga kababayan dito sa mga nangyayari, lalo na yung mga ibinunyag na mga kaso ng ating Pangulo. Well, malaki ang pag-asa din. Ang Pangulo may magagawa. Kasi yung pagka-elect sa kanya, ganun eh. Iba pa yung usapin na wala ng pag-asa yung mga tao sa justisya in general. Ibig sabihin yung rebellion. Ang tingin ko nandun yung pag-asa na mag-self-correcting yung system eh. Starting with the Supreme Court. Ang sabi ko nga, yung hint dito ng Pangulo na kung hindi gagawin ito ng mga nasa hudikatura, ay malamang pati siya ay sasama na rin sa usapan yan. As in, nung pumasok sa issue ng impeachment ng Chief Justice. Pero pag nag-people power, parang paano yun? Medyo ibang ano naman, nag-people power tayo usually sa... scenario. I'm not saying na mangyayari yun. Kasi malayo tayo doon. It will be the first time for a Chief Justice. Usually, nagpo-people power para tanggalin ng isang Pangulo. Well, ang people power, walang ano yan. Walang, tawag dito, boundary. Hindi yan first time. Remember, based sa revolutionary powers na basis ng people power ni ng ina, no, ng presidente, tinanggal niya yung buong Supreme Court. Walang umangal. Pinalakpakan niya ng mga tao. Yun yung minimin ko na isang manifestasyon ng people power. Ang problem dito ng mga justices, kung tingnan lang natin sa survey, no? Survey lang naman, wala pa akong basehan sa actual na political events, ano? Malaki ang problema ng nasa Supreme Court, including of course the Chief Justice. Kasi yung tao dito maliwanag kung saan nagsaside. Hindi to popularity contest. Sa tingin ko may real problem sila at may real support ang presidente sa paglilinis ng judicial system. Ito po, di ba, naalala nyo, nag-rally ang, sinasabi na prayer rally, yung Iglesia ni Cristo, no? But people are saying that itong Iglesia ni Cristo, parang pinakita yung show of force nila at that time, eh. How do you assess that? Well, ang Iglesia ni Cristo, mismo sila nagsabi na hindi political yung ginawa nila, no? So you have to interpret it in actual effect niya. Insofar as show of force, of course, show of force yun. Ngayon, kung may implication politically, ibang usapan yun. Kasi sa 2010 election, I doubt kung lumitaw yung ganung kalaki at nakakayahan ng Iglesia na maging decisive sa national voting. Kasi gusto ko lang pagtagpi-tagpiin, ano, yung si NBI Director Magtanggol Gatdula is supported by the Iglesia ni Cristo. At ito nga, pinaimbestiga siya ng DOJ at ito namang Supreme Court naglabas ng injunction. So parang medyo may friction doon, and if it's true na talagang tao siya ng Iglesia ni Cristo, parang it adds fuel to the fire. Walang mahirap gumawa ng conclusion dyan, ano? Kasi may dinaan ng legal process. At the most, ang pwede mo lang sabihin, yung mga gumawa ng ganong desisyon ay walang tinutuntungan na batas o karapatan, ano? Mayroon pang legal na paraan dyan, siyempre. Taas mo, apila, etc. Pero doon lumitaw kasi na mukhang sa posisyon ng Department of Justice, walang basis yung ganung mga desisyon ng RTC. So may question tayo dito na lumilitaw within the context nito ng buong sitwasyon na yan, ano, ng relasyon ng ehekutibo at saka ng judicial system na nagiging balakid sa kanilang paningin, ano. Pero that remains to be seen in the actual na unfolding pa ng events. Ako ilalagay ko dyan na meron ganong challenge and pwede mo interpret na isang political move yun, ano? by those sympathetic to Gatdula. But then, yung
executive has all the powers din. Kaya ang question dyan paano ulit kung 85 na naman? Yung mga ganyan, anong atituloy? Yun. Anong gagawin ng judiciary? Diyan ang magkakaroon ka ng parang in a certain manner of speaking, may crisis. Pero may problema dyan, hindi yung presidente. I don't think so politically, from a political point of view. May problem dyan, yung mga nasa hudikatura. Okay, ano po yung sa palagay nyo, yung advice nyo naman dito sa ibang mga miyembro ng hudikatura para makatulong din sila na malinis itong sistema? Well, ang unang-una tingin ko, all of us in fact, from the president hanggang yung buong gobyerno, pati na rin ordinaryong mamamayan, matuto naman ganun look forward and look at the top. Anong ibig sabihin? Yung interest ng bayan. Kasi kung doon, madaling magkaisa kung yun lang ang guide mo. Pero kung may iba ka pang guide, gaya ang politika, partisan politics, o kaya yung interest ng isang grupo rito, isang grupo dyan, may problema ka talaga. Lalo pa kung interest pala pera yun. Ako tingin ko, on that basis alone, kailangan mo na maglinis At kung ganun kabigat ang krisis, na nagkakaroon na talaga ng partisanship, may isang matang nakapiring, may isang matang basa ng hustisya, dapat i-address na kaagad yan ng leadership ng bansa. Not only by Supreme Court, but Congress, pati yung Presidente. Otherwise, babagsakin sa mamamayan na naman. At mas mahirap i-predict pag nasa level yan ng direct action ng mamamayan. Narinig na natin, humihingi na ng tulong ang ating Pangulo sa mga mamamayan para malinis ang ating judicial system. I think figurative pa lang yun. Hindi pa naman literal. Wala pa naman tingin sinasabing Pangulo na occupy Supreme Court. Hindi ba? Pero, kumbaga, hindi mo rin maitabi yung usapin ay baka pumunta sa mamayan ng di oras pag hindi malutas ng mga liderato. Kaya malaki yung responsibilidad dito ng lahat, ng tatlong branches ng ating gobyerno, maayusin nila sarili nila. At pagtulungan malutas yung usapin niyan from the point of view ng buong bayan. Walang usapan dito ng interest ni numan. Interest lang ng bayan. Otherwise, malaki yung probability na mag-degenerate yan into partisanship. Lalo pa, meron tayong 2013 na elections around the corner, isang napaka-partisan political exercise. Hindi maboy dyan na madamay ang issue ng hudikatura. Dapat umpisahan na itong paglinis ng sistema ng hudikatura at kaagad-agad before the 2013 elections. Hindi naman, pero ang hindi ko lang sabihin, lahat ng involved, Kongreso, yung Presidente, at ang mga justices ng Supreme Court, they should get their act together at mag-usap kung ano talagang pwede, anong mali sa sistema at anong dapat ayusin. So thank you very much at magandang hapon po sa inyo. Yan nga po din. That was Professor Ramon Casiple, isang political analyst from the University of the Philippines. At yan po ang kabuuan ng ating live coverage.